Sa Mugen Train ay naka-duty ang isang konduktor nang bigla siyang makaramdam ng kakaiba. Saka nakita niya ang isang demon na agad siyang pinatay. Kaya nag-imbestiga ang mga hunter sa pamumuno ni Kyojuro Rengoku tungkol sa insidente. Ngunit kumain muna sila ng masarap habang naghihintay sa pagsapit ng gabi. Nabalitaan din nila sa shop ang namatay na konduktor sa Mugen Train at ang suspect ay tinatawag na Slasher. At nasa 40 pasahero na daw ang napapatay doon. Kaya pagkatapos kumain ay nagtungo na sila sa istasyon. Nalulungkot ang batang babae dahil wala na silang customer, kaya pinapauwi na siya ng lola dahil baka puntahan sila ng mga demon. Nakarating na rin sila Rengoku, at ayaw namang maniwala ng bata sa mga demon kaya ayaw niya pa ring umuwi. Agad na nagtanong si Rengoku kung may alam sila tungkol sa demon ngunit binato lang siya ng bento na nagustuhan naman nito. Pero nangako pa rin ng Hashira na siya na ang bahala sa Slasher. At bago sila umalis ay binili niya lahat ng tindang bento ng maglola. Sumakay si Rengoku sa tren nang walang paalam na ipinagtaka ng konduktor kaya nagpanggap siyang nagtitinda ng bento. Saka tinanong kung nasaan ang Mugen Train na itinuro naman ng lalaki, ngunit tumalon siya bigla kaya lalong naguluhan ang konduktor. Saka nagtungo siya sa nasabing tren kung saan nagpanggap siyang tindero ng bento sa mga mekaniko. Ngunit may banihag pala ang Slasher na isang bata dahil naiinis daw ito sa amoy ng pagkain. Kumilos ito ng napakabilis para subukan ng Hashira ngunit hindi niya ito masaktan dahil sa bihag. Pinagmayabang din ng demon ang babaeng pinagsawaan niyang hiwain kagabi, giit ng Hashira na nakita daw nila ito kaya nailigtas nila ang babae. Kaya pinagbalakan ng Slasher ang mga bento vendor. Pero bago yun ay papatayin daw muna niya ang bihag pero bigla siyang hiniwa ni Rengoku kaya nailigtas ang bata. Ngunit pagkatapos mag-regenerate ng kamay ay nagtungo agad ito sa mga bento vendor. Dumating na rin ang mga bata ni Rengoku para asikasuhin ang sugatan saka tumakbo siya ng napakabilis para mahabol ang demon. Samantala maagang nagtungo ang maglola para magbenta ng mga bento. Ngunit nandoon na ang Slasher na agad na pinuntahan ng bata subalit binato ito ng lola kaya nakatakbo ang kanyang apo. Kaso nahabol ito at tuluyan ng papatayin nang biglang dumating ang Hashira para iligtas ito. Kaso nagtungo ito sa lola para patayin. Subalit agad ding nagtungo doon si Rengoku. Kaya hinamon siya ng demon kung sino ang mas mabilis sa kanila, ngunit sa isang iglap ay tinalo kaagad ito ng Flame Hashira. Naalala naman ng lola na iniligtas din sila ni Rengoku 20 years ago. Sagot ni Kyojuro na ang tinutukoy ng lola ay ang kanyang ama na dati ring naging Hashira. Natuwa ang mga kasama sa magandang balita, pero wag daw muna silang magsaya dahil ang tunay na kalaban ay nasa Mugen Train. Kaya nagpalipas muna sila ng isang araw, at pagsapit ng gabi ay nagtungo na naman sila Rengoku sa istasyon kung saan nakita ang maglola na binibigyan siya ng paninda. Pero binili ng lalaki ang lahat ng ito. Dito na rin dumating sila Inosuke, saka tuluyan ng umalis ang Mugen Train. Pagpasok ng tatlo sa tren ay parang bata si Inosuke kaya pinipigilan siya ni Zenitsu. At pagpasok sa sumunod na cargo ay nakita agad nila si Rengoku na kumakain. Pinaupo sila nito at parang isip bata pa rin si Inosuke sa bintana. Saka sinabi ng bida na binigyan din sila ng misyon sa Mugen Train. Sinamantala din ni Tanjiro na magtanong tungkol sa fire breathing, ngunit hindi daw ito alam ni Rengoku. Sa halip ay nais daw niyang maging apprentice si Tanjiro. Nais daw tumalo ni Inosuke at makipagkarera sa tren. Kaya pinagsabihan sila ng Hashira na maging alerto sa mga demon na ikinatakot naman ni Zenitsu kaya gusto na daw niyang bumaba. Dumating ang konduktor at nagsimulang mag-punch ng mga tiket nila ngunit parang may balak itong masama. At nang magpatay sindi ang ilaw ay biglang lumabas ang isang nakakatakot na demon. Subalit kagad na gumamit ng flame breathing si Rengoku at mabilis na pinutol ang ulo ng pangit na demon saka tumakbo patungo sa isa pang demon. Samantala naglaho ang mga tao nang magkurap ang ilaw. Nakita na rin nila ang susunod na demon na may mahahabang kamay. Agad namang nakipaglaban si Inosuke ngunit muntik na siyang mahuli kaya iniligtas ng Hashira, saka iniligtas ang isa pang lalaki. Tapos agad niya rin na tinapos ito gamit ang flame breathing. Napahanga ang tatlo dahil sa husay ng flame Hashira kaya nais nila na maging apprentice ni Rengoku. Subalit ang hindi nila alam ay natutulog pala silang apat ng mahimbing. Nagmakaawa naman ang konduktor na nagpatulog sa kanila na patulugin din siya upang makita niya na rin ang kanyang yumaong mag-ina. Ang mga bata ay inutusan din ng demon na atali ang mga demon hunter. Nananaginip pala si Tanjiro kung saan nakita niyang buhay pa ang dalawang kapatid na labis niyang ikinatuwa. Ngunit kagagawan pala ito ng demon para hindi na sila magising at tuluyang mamatay. Dahil ang totoo ay tinatali na sila ng mga bata sa utos ng demon. Sa panaginip ng bida ay kumpleto pa ang kanyang pamilya kaya inisip niyang isang masamang panaginip lang ang nangyari sa kanya. Si Zenitsu naman ay nananaginip na kasama niya si Nezuko at masaya silang dalawa. Ang panaginip naman ni Inosuke ay isa siyang boss ng mga kaibigan. At kinalaban nila ang monster train upang patunayan ang kanilang lakas. Si Rengoku naman ay nanaginip na nasa
sa kanilang bahay para sabihin sa ama na siya ay isa na ngayong Hashira pero wala itong pake. Nais din daw maging Hashira ng kapatid niya, kaya sinabi niyang susuportahan niya ito sa nais gawin. Samantala isang babae ang inutusan pala ng demon na pumasok sa kanyang panaginip at sirain ang spiritual core upang maging isang baldado si Rengoku. Ginamit ng babae ang binigay ng demon upang makapasok sa puso ni Rengoku hanggang sa matagpuan niya ang spiritual core ng Hashira. Kaya sasaksakin niya ito pero bago matuluyan ay sinakal siya ni Rengoku dahil sa instinct kahit natutulog pa ito. Masaya si Tanjiro sa piling ng kanyang pamilya sa panaginip kaya nagdadalawang isip ang batang lalaki. Nagsibak din siya ng mga punong kahoy para sa panggatong at pag-uwi ay hinahanap niya si Nezuko pero nanguha daw ito ng mga gulay sa bundok kaya nag-alala siya dahil araw pa. Ngunit nang manguha siya ng tubig sa ilog ay pinapag-ising siya ng sarili dahil isa lang itong panaginip. Kaso bumalik lang siya sa bahay sa harap ng hapagkainan. Kaya iniisip niya kung paano magigising sa panaginip na ito. Sa tren ay lumabas si Nezuko sa loob ng box at sinubukang gisingin si Tanjiro sa pamamagitan ng headbutt hanggang sa masunog ito dahil sa kapangyarihan, kaya nasunog din siya sa loob ng panaginip. Kaya naman iniwan niya ang pamilya sa panaginip at hinanap ang demon na may gawa nito ngunit nakita niya si Nezuko at hinabol pa siya ng pamilya niya. Nais daw sana ng bida na manatili na lang dito dahil isang paraiso ang makasama ang pamilya. Subalit alam niyang hindi ito totoo kaya tumakbo siya, samantala pumasok na ang isang bata sa kanyang puso at nakitang napakaganda doon. Naamoy na rin ng bida ang demon subalit hindi niya mahanap saka sinabi ng ama na may kailangan siyang hiwain. Kaya nilabas ang espada at pinutol niya ang sariling ulo. Ipinakita naman ng mga nilalang sa bata kung nasaan ang spiritual core ni Tanjiro ngunit hindi niya na ito kayang sirain dahil sa konsensya kaya siya nahulog at niligtas ng isang nilalang. Ang isang bata ay nahihirapan na hanapin ang spiritual core ni Inosuke tapos hinabol pa siya ng guardian na kamukha nito. Napakadilim sa subconscious mind ni Zenitsu kaya hindi rin mahanap ng isang bata ang kanyang spiritual core. At meron ding guardian doon na kamukha ni Zenitsu. Dahil sa ginawa ng bida ay nagising na rin siya sa wakas at nalaman ang kanilang sitwasyon. Nalaman din niyang nanggaling sa konduktor ang pampatulog. Nasa instinct ng bida na wag hiwain ang mga lubid kaya pinasunog niya na lang ang mga ito kay Nezuko pero hindi pa rin sila nagigising. Tapos inatake pa siya ng isang babae. Saka nagtulong-tulong ang mga ito pero alam ng bida na kagagawan lang ito ng demon kaya isa-isa silang pinatulog. Pero hindi niya sinaktan ng isang may sakit kaya hinanap na nila ang demon na may kagagawan nito. Pag-akyat niya sa bubong ay nakita niya doon ang lower rank 1 sa 12 Kizuki. Giit ng demon na balak pa sana nitong ipakita ang masamang mangyayari sa panaginip ngunit nagising na siya. Dahil dito ay hindi siya mapapatawad ng bida. Ngunit natuwa pa ang demon dahil ito pala ang demon slayer na pinapa-hunting sa kanya ni Kibutsuji. Si Tanjiro naman ay gumamit na ng water breathing 10th form subalit bigla siyang pinatulog ng kalaban pero kaagad ding nagising. Kaya inulit-ulit ng demon ang pagpapatulog pero nagigising lang din agad ang bida. Dahil palagi palang nagpapakamatay ang bida sa loob ng panaginip upang magising siya. Kaya patuloy siya sa pag-atake sa demon. Subalit nagpakita ito ng kakaibang panaginip kung saan sinisisi siya ng pamilya dahil siya lang ang nakasurvive. Pero nagising pa rin siya dahil alam niyang hindi siya sisisihin ng kanyang pamilya. Sa katuluyang pinutol ang ulo ng lower 1. Subalit hindi pa rin ito namatay dahil nakipagsanib na pala ito sa tren. Kaya lahat daw ng nakasakay sa tren ay mga hostage niya na. Sa kabutihang palad ay nagising na rin si Inosuke, samantala unti-unti nang nagiging katawan ng demon ang buong tren kaya walang awang pinaghihiwa ni Inosuke ang internal organs nito pero mabilis mag-regenerate. Hanggang sa tuluyang balutin nito ang buong tren. Walang alam ang mga tao sa nangyayari kaya iniligtas ng bida ang mga ito pero alam niyang patuloy lang ito sa pag-atake dahil nasa loob sila ng katawan ng demon. Ipinamalas din ni Nezuko ang kanyang lakas upang iligtas ang mga tao doon pero nagpatuloy ito hanggang sa mahuli siya. Saka dumating si Zenitsu upang iligtas si Nezuko. At nagpatuloy sa pag-atake ng napakabilis. Pero nakatulog lang din siya ulit. Patuloy din ang bida sa pagprotekta sa mga tao. Nagising na rin si Rengoku kaya labis na napinsala ang katawan ng demon dahil sa lakas nito. Sinabi ng Hashira na siya na ang bahala sa 5 cargo at sila Tanjiro naman sa 3 natitira. Saka hahanapin din daw ni Rengoku ang ulo ng demon. Sinabi naman ni Inosuke na nahanap niya na ang kahinaan ng demon. Binuksan nito ang control room at hihiway na sana ang ulo ng demon pero dumating ang napakaraming kamay na pinaghihiwa niya pero nahuli pa rin siya nito kaya iniligtas siya ng ating bida at narinig ang pagsigaw ng demon dahil sa sakit. Nalaman din ng bida na nasa ilalim ang kahinaan nito kaya hiniwa ni Inosuke ang sahig at nakita ang malaking buto ng demon at sinubukan itong tapusin ng bida subalit pinrotektahan ito ng demon saka nagpalabas ng maraming kamay at ginawang bilog ang front cargo. Balak nilang umatake ng sabay para tuluyan itong matapos. Ngunit nagpalabas ng maraming mata ang demon upang patuloy silang patulugin pero patuloy din na nagpapakamatay ang bida sa panaginip para magising. Subalit muntik na siyang magpakamatay sa tunay na mundo dahil sa pagkalito, mabuti ay napigilan ni Inosuke. Dahil hindi pala tumatalab sa baboy
baboy ramo ang pampatulog dahil sa maskara. Biglang sumugod ang konduktor dahil sa demon ngunit iniligtas ni Tanjiro ang kaibigan pero siya ang nasaksak. Tapos nagpalabas pa ito ng malalaking laman at inatake sila ng napakaraming kamay. At kailangan na nilang magtulungan para tuluyang mahiwa ang kahinaan nito ngunit inatake sila, subalit kahit nasa ere ay nagpatuloy sila sa paghiwa sa mga galamay ng demon. Saka mabilis na nagdive sa ilalim at hiniwa ang kahinaan ng demon upang ma-expose ang buto, at ang bida naman ang tuluyang tumapos gamit ang fire breathing technique ngunit papatayin pa sana nito ang mga tao kaso dahil kay Rengoku ay hindi siya nagtagumpay. Dahil dito ay tuluyan ng humiwalay ang demon sa tren ngunit lumabas ito sa riles. Kaya napatalsik sila at gumulong-gulong ang bida. Kagad siyang hinanap ni Inosuke dahil nasaksak siya sa tiyan. Pero nakiusap pa rin ang bida na iligtas niya ang konduktor na may gawa nito. Hindi matanggap ng demon na natalo pa rin siya kahit binigyan na ng dugo ng Demon King kaya sinisisi niya ang mga Demon Hunter. Saka tinuro ni Rengoku sa bida kung paano mapipigilan ang pagdurugo ng sugat nito sa pamamagitan ng breathing technique. Biglang nagkaroon ng tensyon dahil dumating ang upper rank 3 demon na si Akaza. Natatapusin sana ang bida, ngunit mabilis din na nailigtas ng Hashira. Pero mabilis din na naghilom ang sugat nito. Nais daw ng demon na gawin rin na isang demon si Rengoku dahil sayang daw ang lakas nito kung mamamatay lang. Pero hindi pumayag si Rengoku dahil ang kamatayan ang siyang nagbibigay ng kahulugan sa buhay ng tao. Dahil dito ay naglaban ng dalawa ng napakabilis, kaya hindi sila masyadong makita nila Tanjiro. Samantala patuloy ang bakbakan ng dalawa ngunit kahit mataga ang demon ay gumagaling lang ito kagad. Saka ito tumalon at sumuntok sa hangin na pinagsasalag naman ng Hashira gamit ang flame breathing technique. Mabilis na lumapit si Rengoku para pugutan ito subalit nakailag at naglaban na naman sila habang kinukumbinsi pa rin siya ni Akaza na maging isang demon. Kalaunan ay napatalsik ito ni Rengoku subalit hindi nasaktan kaya nagpatuloy sa labanan at napatalsik ang Hashira. Ngunit sumugod muli si Rengoku gamit ang technique at habang naglalaban ay hindi rin makapasok si Inosuke bilang backup dahil magiging pabigat lang siya sa Hashira dahil wala daw opening ang dalawa. Ipinangsalag ng demon ang kanyang kamay tapos nagpatuloy sa atake at napinsala si Kyojuro sa noo. Pero nahiwa niya rin ang mga kamay nito kaso nabuo lang ulit at nabasag nito ang kanyang ribs. At patuloy ang patayan hanggang tamaan ang kanyang mata pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-atake. Saka nagpalabas ng 5th form Flame Tiger, ngunit gumamit din ng matinding technique si Akaza kaya naglaban ng dalawa hanggang sa muling mahiwa ng Hashira ang kamay nito. Subalit nagsusuka na ng dugo si Kyojuro dahil sa matinding pinsala ng internal organ samantalang naghilom na ang mga sugat ni Akaza. Di makapaniwala si Tanjiro na hindi na makakilos ang Flame Hashira. Samantala parang walang nangyari sa katawan ni Akaza. Sa kabila ng matinding pinsala ay handa pa ring lumaban ng Hashira dahil sa tindi ng fighting spirit nito. Dahil dito ay mas lalo siyang hinangaan ni Akaza. Pinadaloy ni Rengoku ang apoy sa katawan at matapang na sumugod sa upper rank 3 demon gamit ang buong lakas na sumabog ng malakas kaya nahiwa niya ang kamay ng demon hanggang sa katawan nito, saka nag-apoy ng napakalakas at nakagawa ng nakakatakot na fire tornado. Subalit pagkatapos nito ay natuhog na pala siya ng demon sa katawan, saka gumaling ang braso nito pati ang balikat. Nagkaroon na ng flashback si Kyojuro bago siya mamatay, kung saan itinuro ng ina na pinanganak siyang malakas upang protektahan ang mga mahihinang nilalang. Dahil dito ay nagkaroon pa siya ng lakas upang tapusin ang upper 3 demon at papasikat na rin ang araw kaya nagpapanik na si Akaza pero ayaw siyang pakawalan. Naisip nila Tanjiro at Inosuke na tulungan ng Hashira, subalit pinuto nito ang sariling kamay para makatakas sa sikat ng araw saka tumakbo sa gubat. Subalit nagawa pa itong tamaan ni Tanjiro ng kanyang espada. Sa sobrang inis ng bida ay tinawag niya itong duwag na labis na ikinagalit ng demon dahil sa araw siya tumatakbo at hindi sa kanila. Saka sinabi nitong lahat ay naprotektahan ni Rengoku kaya sila pa rin ang nanalo sa laban. Bili ni Kyojuro na magtungo sila sa Rengoku residence dahil meron daw notes doon tungkol sa Flame Hashira na maaaring makatulong sa fire breathing na itinatanong ng bida. Alam na nitong hindi na maiiwasan ang kanyang kamatayan kaya ipinagbilin rin na sabihin sa kanyang kapatid na sundin nito ang nais ng puso. Naniniwala din daw ito kay Nezuko dahil handa din itong mamatay para sa mga tao. At inaasahan din ni Kyojuro na magiging mahusay na Hashira ang tatlo sa hinaharap. Nakita na rin ito ang kanyang ina bilang kanyang sundo at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Labis na ikinalungkot ng tatlo ang pagkawala ng isa sa pinakamalakas at pinakamabait na Hashira sa mga Demon Slayers. Mabilis din na nakarating ang nakalulungkot at hindi kapanipaniwalang balita sa mga Hashira. Hanggang sa makarating na rin sa Master ang trahedya subalit proud ito dahil naprotektahan ni Kyojuro ang mga sibilyan at ang tatlong batang Demon Hunter.